Lemon in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista, welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw naman ng Miyerkules, May 27, 2026. Balik na tayo dito sa racetrack ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 4 ng hapon. Meron tayong 7 karera na paglalabanan sa distansyang 1400 meters. Meron tayong isang set ng peak 6, dalawang set ng peak 5, isang set ng peak 4 at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotics. Balik na naman tayo dito sa MMTCI. Sana naman wala na maging aberya. At mukhang matutuloy na ang mga carry-over natin na dapat 2 weeks ago. Pero wala tayong take-all para ngayong Miyerkules. Hindi nila pagsasabayin ng mga carry-over ngayong Miyerkules. Ang assignment lang natin itong carry-over ng DD plus 1 na amounting to 232,874.62 sa race 1. Samantalang yung pick 6 naman amounting to 675,642.55 sa race 2 naman magsisimula yan. Makapalang lineup at mahirap ang karera natin ngayong Wednesday, holiday racing. Kaya naman i-ready nyo na yung mga pangpuhunan nyo dahil siguradong mahirap ang mga karera ngayon. At syempre, wag nyong kaligtaan yung mga dehado nyo. Malay nyo, yan ang makakapagpawa one winner sa inyo, di ba? Sana makatulong tong ating mga giya. Wag na natin patagalin pa, simulan na natin bayang karerista. Race number 1, start ng ating first set ng pick 5, races 1 to 5. Isang 3-year-old na mga maiden race group placers. Dito magsisimula ang ating daily double plus 1 carryover na amounting to 232,874.62. Meron tayong 12 kalahok. Ang first choice ko dito, couple entries 1 and 1A, Rocksteady at 1A na si Crucial. Mas tinitignan ko dito yung 1A na si Crucial, kagabay ni JT Pabilik. Last May 22 sa PJC, nag-novato yan. Nagtala ng 1 minute 13.8 sa 1200 meters. Ito impresibo yung novato run nitong anak ni Crucis sa kabila. Mukhang malaki ang potensyal nitong kabahay na to. Baka ilabas yung tunay na buti nito. Siya ang napupusuan ko dito pang primera. Ang panigundo ko naman dito yung numero 12 si Hermes Way, gagabay ni Jeff Sarate. Last March 29 sa PJC, nagtala ng 1 minute 29.8 sa 1400 meters kung saan pumangpito siya kila Bermuda Triangle at Pleasure Effect. Ito ang bumandera ng sweepstakes race kila Bermuda Triangle. Hindi pinauna na ito yung final gambit. Kaya tingin ko ito ang magdadala ng unahan dito. Binalik na din kay Jeff. Siyang nag-novatoran nito. Baka mas gamay na to. Pag pinabayaan nila to, tingin ko pwedeng tumapos tong kabayan ni Boss James Rabano. Kaya ito ang panigundo ko. Pero race 1, magulo agad. Magdagdag kayo dito. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating pick 6, races 2 to 7. Dito na nga magsisimula ang ating pick 6 carryover amounting to 675,642.55. Isang Pillarcom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split. Meron tayong 11 kalahok. Dito ang first choice ko yung numero 11 si Isla Puting Bato, gagabay ni Pabs Cabalejo. Last May 1, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 29.6 sa 1400 meters kung saan pumang-apat siya kila Brown Pirate at Sweet Damani. May best time yan na 1 minute 27.6 sa 1400 meters. Ito maganda yung numero, nasa labas. Binalik kay Pubs, tingin ko malaki tsansa na itong kabayan ni Boss Mike dito. Mahaba din ang distansya, saka nung huling karera, tingin ko mas malakas yung nalabanan nito. Dito parang mas gumaan. Ito na pupusuan kong pamprimera. Ang panigundo ko naman dito yung numero 4 si Bravo, gagabay ni Claro Espare. Last April 29, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 32 sa 1400 meters kung saan pumang 13 kila Phil Dabern at Houdini. Ito ganun din, parang mababa na din sa laban to. Alam naman din natin, malakas yung kinakalaban nito last year. Baka nagbatak lang to nung last run niya pagkatas ng mahabang layoff. Baka dito mas maganda na ipakita. Baka maisunod agad ni Claro to, kaya ito ang panigundo ko. Pero magulong karera dito ulit. Simula ng pick 6, magdagdag kayo dito para maka 1 point. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating second set ng pick 5, races 3 to 7, isang Pillarcom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 11 kalahok. First choice ko dito yung couple entries 2 and 2A, Wallop and 2A Make a Difference. Mas tinitignan ko dito yung 2A na si Make a Difference, gagabay ni Pau Pau Guse.
Last May 16, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 28.2 sa 1400 meters kung saan nasegundo siya kay Gold Rush. Ito maganda na yung tinakbo Lasaran, nilaban na to. Ang lakas ng dating nito kaso magaling lang din yung tinakbo ng Gold Rush. Dito kung ilalaban pa din, tingin ko malaki na ang panalo nito. Maganda pa din naman ang numero, nasa labas. Kaya tingin ko may ipepwesto agad to. Yung couple entry ng Siwalop, mainam din yung panalo nung nakaraan yan. Nakabanderang tapos. Kaso ngayon medyo hindi maganda yung numero, nasa loob. Saka mas sumaba yung distansya, kaya mas inaasahan ko dito yung 2A na si Make a Difference. Ang panigundo ko naman dito yung numero 6 na si Blue Thunder, gagabay ni JT Pabilik. Last May 1, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 30.2 sa 1400 meters, kung saan pumang-anim naman siya kila Sting at Echi Ranran. May best time yan na 1 minute 29.8 sa 1400 meters. Ito medyo malakas din yung nalabanan nito nung nakaraan. Dito mas gusto ko na yung chance niya, baka makadehado pa to. May takbong magaling din to lalo pag dehado. Marami ako nakikitang matulin, baka isunod lang to ni AJ. Wag lang din may iwan, tingin ko malaki din ang panalo nito. Good luck bayang karerista. Race number 4, start ng ating pick 4, races 4 to 7, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 11 kalahok. Ang first choice ko dito, yung numero 2 na si Bride 3, kagabay ni Onyok Garcia, last May 3, dito rin sa Metro Turf. Nagtalayan ng 1 minute 28 sa 1400 meters, kung saan natersera siya kila Sabawani at part-time lover. May best time naman niya na 1 minute 23.8 sa 1400 meters. Ito maganda na yung pinakita din last run, tingin ko mas magaling lang yung mga tinakbo ng mga nakakalaban. Dito parang gumaan na din yung laban, isa pa parang kailan lang nag-uuno 23 to sa 1400 meters, kaya may takbong mainam din talaga to Dito pwedeng isunod lang to ni Onyok, pero kung kayang iuna, baka iuna na to. Huwag lang mapahirapan at makadiskarte ng maganda lang, tingin ko makakatikim na ulit ng panalo to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 9 si Para sa Masa, gagabay ni Totoy Cabarios. Last May 1, dito rin sa Metro Turf. Nagtala ng 1 minute 26.8 sa 1400 meters, kung saan natersera naman siya kila Trump Peter at River Rose. Etong lakas din nung dating nito nung nakaraan, kasabayan ni River Rose to Malakas din yung nalabanan. Ito tingin ko naman kung magkakaroon ng bakbakan sa unahan, baka ito naman ang makanood at makinabang. Alam naman natin, malakas din rumimati to. Isa pa, maganda numero. Ito tingin kong pwedeng manilat sa karerang to. Good luck bayang karerista. Race number 5, last daily double plus 1, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 10 kalahok. Itong first choice ko naman yung numero 5 si Parisian Live, gagabay ni Abo de Ocampo. Last May 15, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 13.8 sa 1200 meters, kung saan natersera siya kila Flywheel at Royal Salute. May best time naman niya na 1 minute 26.2 sa 1400 meters. Ito yung mga ganun nakaraan, kasong sama ng salida nito, nasalto sa largahan. Tingin ko yun ang kinatalo kasi kinaskas ni Abo, pinilit humabol, kaso nakaporma na si Flywheel Kaya natersera lang siya. Dito wag lang magkaberya ulit. Bukod kay Lucky Hilda siya lang ang nakikita kong matulin din, kaya tingin ko mas makakadiskarte na maganda si Abo dito. Baka di na maobliga, siya ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 2 na si Majestic Star, gagabay ni JD Calagos. Last May 13, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 14 sa 1200 meters, kung saan nasegundo naman siya kay Sealed Bitakis. May best time naman yan sa 1400 meters sa 1 minute 28.8. Ito yung mga doon nakaraan, kaso naobligang humabol agad kay Sealed Bitakis. Kaso walang nakalutya doon Alam naman natin, itong kabayan na to magaling pag galing sa likuran. Dito mas mahaba ng distansya, tas binalik pa kay Calagos, gamay niya to Baka magkaroon ng bakbakan sa unahan, ito naman tingin kong pwedeng makaremate kung sakali. Baka dehado pa to dito, kaya siyang napupusuan kong panigundo naman. Good luck bayang karerista. Race number 6, penultimate race, last daily double for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 3, 57 to 70 split, meron tayong 10 kalahok. Ito ang first choice ko, yung numero 4 si Miss Ocala, gagabay ni CS Pare. Last April 29, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 25 sa 1400 meters, kung saan natersera siya kila Candy and Wine at Greatest Moment. May best time naman yan sa 1400 meters sa 1 minute 24.4. Etong lakas din ang dating nito noong nakaraan, kaso magagaling din yung nakakalaban Dito baka maipwesto agad ni Claro to, baka makasunod agad. Medyo di lang maganda yung numero baka maipit, pero siya pa din ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero G's na si Baobab, gagabay ni Abo de Ocampo. Last May 3, dito rin sa Metro Turf,
Nagtala ng 1 minute 39 sa 1600 meters kung saan tinalo na si Nanana Bubu. May best time naman yan na 1 minute 24.6 sa 1400 meters. Ito, ang galing nung panalo nito last run. Nakita natin yung tulis ng remate nito, parang sinisibat. Dito parang umiksi ang karera para sa kanya pero maganda naman yung numero nasa labas wag lang matraffic, tingin ko malaki pa din ang chance nito. Itong dalawang entry ni Atty. Morales dito tingin ko balikatan to pero magdagdag pa rin kayo dito. Alam naman natin parehas deremate to baka masilat ng mga nasa unahan, parang mini sweepstakes race din to kaya magdagdag din kayo dito. Good luck bayang karerista. Race number 7, last race for the day, isang Pilracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 11 kalahok. Dito ang first choice ko yung numero 3 na si Nefer Yuri, gagabay ni JB Hernandez. Last May 16, dito rin sa Metro Turf, nagtala ng 1 minute 27.8 sa 1400 meters, kusan Pamangsyam, kila Shade Green at Batang Cabrera. May best time yan sa 1400 meters sa 1 minute 26.4. Ito yung mga to nung nakaraan pero ang sama ng tinakbo nito, hindi nakaporma sa mga nasa unahan Isa pa, di din maganda yung naging salida. Ngayon nag-adjust na yung connections, binigay na kay Uno. Baka mas maganda na i-perform kung makasunod agad to at baka itanglaw lang ni Uno. Baka mas maganda ikilos nito ngayon kaya siya ang pang primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung nagbabalik na numero 5 si frontrunner, gagabay ni Abu de Ocampo. Last May 2, dito rin sa Metro Turf, nag-barrier yan, nagtala ng 1 minute 28 sa 1400 meters. May best time naman yan na 1 minute 24.8 sa 1400 meters. Ito napahinga ng 5 buwan pero malalakas din yung nilalabanan nito. Di din biro yung mga tinatalo nito. Isa pa, mas magaling to pag galing sa bakasyon. Magaling to pag di masyadong napapansin Tingin ko kung meron na to, susunod lang din ni Abo to. Baka rumekta lang siya dito. Kung wala pa din ipakita interest, tingin ko ito ang tatalo. Pero last race paratingan, lagi nating paalala, magdagdag kayo. Para pag namumuro na kayo, mas malaki na ang chance ang manalo ng mga parating nyo dito sa uling karera, lalo na may carry over. Good luck bayang karerista. At yan ang ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw ng Miyerkules, May 27, 2026, dito pa din sa karera ng Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursunada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursunada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.